Aba, umabot na tayo ng 350,000 um, 350,000 subscribers, mga bossing. Eh, siyempre wala naman pong ibang dahilan yan kung di dahil po sa inyo, sa inyong suporta, mga kababayan. Oh, ha? Paabutin na natin ng 400. Anyway, ano po ang gagawin? Kung kayo po ay hindi nakaka-receive ng notification galing kay YouTube, nandiyan po sa ilalim yung subscribe button. Pindutin niyo lang po yan at may lalabas notification. Paglabas ng notification na yon, meron kayong pagpipilian, piliin niyo lang po yung all. Ano, mga kababayan? Pagkapili niyo ng all, lahat na po ng ating tatalakayin at lahat na po ng ating live stream, kayo po ay ino-notify na ni YouTube. Ayan, mga bossing. At sa ilalim naman po ng Mark Ramos, nandiyan po yung like button. Pindutin nyo lang po yan. At pagkatapos ho, i-komento nyo kung pang ilan yung inyong like, kagaya po ng ginawa ni Sir Archie Beroya. Number 10, tol. Ayan, upang madaanan ko ng shoutout ang inyong mga pangalan diyan sa comment section. Dumako ho tayo, mga bossing, dito sa pangalawang sinabi ni Ronald Llamas po, no? Yung hindi na control ni committee chairman yung Senado, mga kababayan. Umurong ang Golteb din eh. Pakinggan ho natin. Dapat kinol. Ayan, atras ko ha. Game. Kasi si Coco Pimentel, dapat kinol out niya yun. Dahil siya yung presiding chairman. Diba ba? Sabi ni... Sinasabi ho yata dito ni Sir Ronald Llamas, mga kababayan, yung walang humpay na pagmumura ng dating Pangulong Duterte habang nandoon sa loob ng Senado. No? Kaya sabi ni Jane Wanson, walang kwenta ang Senado, naging circus. Tuloy. Actually, medyo pitik sa kanya, pitik sa tenga sa kanya, yung sinabi ni Senate President Chis Escudero. Anong sabi ni Senate President Chis Escudero? Tama si Senator Hontiveros na i-call out yung kanyang pagmumura. Oho, mga bossing, biruin nyo po biruin nyo, mga kababayan, sa loob ng Senado. Pero may banta ang isang kongresista. Pag ginawa ni Duterte sa loob ng Kongreso, may kalalagyan, mga bossing. Iiyakan na naman po. Sasabihin na naman po ng mga DDS tsaka yung mga DDS vlogger, ganyan talaga si dating Pangulong Duterte, palamura. Bakit nyo i-contempt? Wala nang paggalang sa institusyon, mga bossing, di ba? Sampal kay Coco yun. Siya yung mismong committee chairman. Tapos parang, ano ba? Gusto mo pa ba? Kaya mo pa bang sumagot? Yung tipo ho bang bine-baby, mga kababayan, di pong ang dami na pong violation na ginawa ng dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Senado, pero sila, parang gusto pa makipagbiruan kay dating Pangulong Duterte. So, kaya sabi nung sambayan ng Pilipino, ano ba tong Senado na to? Si Shiro Kansaki nga, sabi pang 82 daw yung kanyang like Nagtataka, ano ba tong Senado na to? Bakit ganon? Kaya yung sambayan ng Pilipino, sabi, mas magandang manood ng hearing doon sa Quadcom. Kasi sa Quadcom, matatapang lahat. Hindi kagaya dito sa Senado. Duwag. Di ba? Yun po yung karamihan na sinasabi po, mga kababayan. Nawawalan ng tiwala sa Senado. Sabi pa nga the last man standing is a woman, mga bossing. Which is talagang tinindigan po ni talagang tinindigan po, mga kababayan, ni Senadora Risa Hontiveros na hindi pwede bastos dito. No? Ihinto mo yan. Institusyon ito Senado ito Hindi naman kalsada to Palibhasa ko sa kanila, mga kababayan. No? Palibhasa ho sa kanila, mga kababayan, ginagawang kalsada lahat, ginagawang kalye lahat, no? Yung mga DDS naman, ang galing ng dating Pangulong Duterte, nagmumura sa loob ng Senado. Di ba? Minsan matatawa ka na lang doon sa kanilang mga sa kanilang mga dahilan Lalo na kapag nandiyan na si Aichang, shout out sa iyo, Aichang. Sabi ni Gemma Rapul, basta BBM, boto natin si Abalos
Erwin Soto, yan, yung mga iboboto daw po. At sabi ni Jiro Kansaki, Quadcom lang ang sakalam, Senado, sakanan. Tuloy natin, Paano ang binabastos mo ron yung institusyon ng Senado? Diba? The institution itself. Yun yung isang sinabi ni Senate President Cheese Escudero. Ikalawa, ano sabi ni Senate President Cheese Escudero? Pwedeng gamitin sa korte labang kay Digong yung kanyang mga sinabi. Naku, ayan, magkakasuhan na ho, mga kababayan. Ang tanong, may magkakaso kaya? Baka wala. No? Baka yung mga naghahabol kay Digong, yun. Okay na yun. Nasa ICC na yung aming mga reklamo. Di ba? Wag na, hindi na kami magkakaso dyan. Baka dyan pamakulong si Duterte, tapos ang magiging reaction lang ang magiging ano lang yan, hihiling lang ng house arrest yan. Di parang nasa bahay lang din. Di ba? Baka kaya ayaw nilang magkaso, mga bossing, sa bansa natin. Yung kanyang mga admission, extrajudicial admission. No? Ibig sabihin, medyo diskontento si Senate President Cheese Escudero dun sa pagpapatakbo ng hearing. Kita mo naman kasi talaga, mga kababayan, yung pagiging ano nila, yung pagiging bias nila. Si Jinggoy, ano sabi ni Jinggoy? Mr. Ex-President, bakit ayaw niyong tumingin sa kaliwa nyo? Nandoon ho si Senatora Leila de Lima, ha? Yung tipo po bang parang mas magaling sila na pagkatuwaan po yung isang tao na 7 taon nakulong, tapos po pagkatapos ng 7 taon, mapapatunayan na walang kasalanan. Tapos pagtatawanan, pagkakatuwaan pa ho nila. Alam niyo po, talagang ang mas tumindig ho doon at tumayo, mga kababayan. At nagpakita, no? Nagpakita na siya ng respeto. Si Senadora po, Risa Hontiveros, mga bossing. Sinabihan niya si Jinggoy, baka naman pwedeng wag natin gawing katatawanan tong hearing na to. Di ba? Miski si Ma'am Mary Ann, Senate hearing is really a gag show. Kung ganyan ho kasi, mga kababayan, yung mga kasama mo sa Senado, parang ginagawang katatawanan ho, dapat yata buwagin na ang Senado dyan Di ba? Kaya naman patuloy ang sambayan ng Pilipino, sa Quadcom na nga lang kami manonood. Walang kwenta yung mga senador dito. Takot, duwag. Kapag merong kapangyarihan yung tao dati, wala na. Hindi na nila lilitisin o hindi na nila iimbestigahang maigi. Pangit po yun, mga kababayan. Dapat po, mga senador, balanse po kayo dyan. At iwasan natin, yung ginagawang katatawanan, yung Senado. Magtanong tayo doon sa mga naaayon na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino at makatutulong sa paggawa ng batas ng Pilipinas. Yung kay Jinggoy, bakit Mr. President ayaw niyo pong lumingon sa kaliwa? Parang gusto pa ipahiya 'Di ba? Parang gusto pa ipahiya si Senadora Leila de Lima na 7 taon na nakulong, no? Nasayang ang buhay dahil dun sa mga bintang at gawa-gawang istorya. No? Kahit binabastos yung bahay mo no? Binabarumbado kayo Tapos pinayagan mo. 'Di ba? Pinayagan mo. Kaya okay. Sino pumayag? Coco Pimentel. 'Di ba? Nakanganga lang doon, hinihintay. Pagod ka na ba? Ayaw mo nang sumagot. Pwede mo namang hindi sagutin, ganito, ganyan. Pero yung dating Pangulong Duterte, nanggagalaitin na, putong naka-100 mura yata yun. No? Naka-100 mura. Wala tayong narinig kay Coco Pimentel na sinuway niya. Hanggang sa nagpanting na lang siguro ang tenga ni Senadora Risa Hontiveros, mga bossing. 'Di ba? Nagpanting na yung tenga. Ano ba to? Senado pa ba to o kalsada o kalye na pwedeng magmura kahit sino? Subukan nyo po. Kunyari ako nandun, mga kababayan. Kunyari ako iimbestigahan. Baka isang mura ko pa lang po. Baka isang medyo hindi pa malutong Baka contempt na ho ako.
Eh, yun ang dating Pangulong Duterte. Nakailan na. Wala, hinayaan lang. Pero ang kagandahan po diyan, may tumindig po na Risa Hontiveros. May tumindig ho na Risa Hontiveros para pagbawalan yung mga gano'ng bunganga, 'no? DDS na lang ho ang natutuwa diyan, hindi na po, majority ng Pilipino. 'Di ba nagiging katatawanan na lang po tayo sa mga ganyan, mga boss. Anyway, dakuin ho natin ito mga bossing, yung sinabi mismo ni dating Senador Panfilo Lacson, ito din po, siya din po ang sumuway mga kababayan, eh, 'no? Na siya din po ang nakapansin na binabastos na ang institusyon at binabastos na ang Senado. Pakinggan niyo mga boss, oh. Pag-ako ni Duterte ay Ito, ayan. Panfilo Lacson, mukhang malakas po si dating Senador Panfilo Lacson, mga bossing. Oh, revelasyon ni Duterte sa Senado, paghamon sa ICC. Nako, hinahamon pa ang ICC. Ano? Lalong iiyak diyan si Bato de la Rosa. Siguro sasabihin sa dating Pangulo, "Eh, hinahamon mo pa, hindi na nga ako magkanda-ugaga dito sa stress na kinakaharap ko, eh. Kaliwa't kanan ang tanong sa akin ICC." No, kasi mga bossing, doon sa grupo nila, si Tobats ang pinaka, ramdam mong kabado, eh, 'no? Si Tobats yung pinakaalam mong duwag sa ICC, eh. Kahit ano pong sabihin ni Tobats na, "Hindi ako natatakot sa investigasyon ng ICC." Wala, eh, kita natin, eh, ramdam natin yung pagiging ano niya, eh, aligaga niya ho, eh, 'no? Sabi ni Bagong Pilipinas, "Ilocano ako, matapang lang si Coco kung si Mayor Alice." Oh.